maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ikalabing-anim na sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Panguhuli sa mga pumapasadang unconsolidated jeepneys, kasado na ngayong araw. Pasada Balita. Bamban Mayor Alice Guo, nanindigang hindi sangkot sa Pogo operation. Pasada Balita. Paghahain ng candidate substitution matapos ang deadline ng COC filing, hindi na pinapayagan ng COMELEC. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, kita ng gaming industry tumaas sa unang quarter ng taon ayon sa PAGCOR. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, bilang ng mga namatay sa mudslide sa Indonesia nadagdagan pa. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Jokic at Nuggets 3-2 na kontra Wolves sa NBA playoffs. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagpapagang balita. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, aarangkada na ngayong araw ang panguhuli ng LTFRB sa mga PUJ na bigong sumailalim sa franchise consolidation. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, kung saan kanina lang titikitan ang mga jeepney driver na bigong magpa-consolidate bago ang April 30 deadline ng nasabing programa dahil maituturing na silang kolorum. Ibinabala rin ni Chairman Guadis na ang mga unconsolidated jeepney driver na magpupumilit na bumiyahe simula ngayong araw ay maaaring maharap sa isang taong suspensyon, pagmultahin ng hanggang 50,000 piso at i-impound ng isang buwan ang kanilang jeepney unit. Pahayag pa ng LTFRB Chairman na mula noong 2 ng Mayo na-issuehan na ng show cause order ang lahat ng mga driver at operator na hindi nag-consolidate at binigyan lamang ang mga ito ng 5 araw para magpaliwanag. Pasada Balita. Patuloy na bibiyahe ang ilang jeepney driver sa kabila ng panguhuli ng LTFRB sa mga PUJ na nabigong magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa ilang driver, tuloy pa rin ang biyahe at iiwasan na lamang nila ang mga nanghuhuli upang kumita kaysa tumambay na lamang at magutom. Ayon naman sa iba, hihinto lamang sila kapag nahuli. Pero babalik din sa biyahe kapag nakaalis na ang enforcers. Aba? Una nang nagbabala ang LTFRB na pagmumultahin ng 10,000 piso ang sinumang unconsolidated jeepney driver na mahuhuling bumibiyahe pa rin habang may hiwalay ding 50,000 pisong multa ang kanilang mga unit at i-impound sa loob ng 1 buwan. Pasada Balita. Mukhang merong kalituhan dito ha, dahil mukhang hindi alam ng ilang mga jeepney driver yung penalties ha. Siguro mas magandang ikangay, pero hindi, tagal na kasi nito eh. No? Siguro hindi nila alam na kung mahuhuli sila, ticket ang katapat at meron pang multang 10,000 piso. Tama ba? O tama, 10,000 piso tapos may impound po ang inyong mga unit. So paano kayo tatakas
At paano kayo muling babiyahe kung isang buwang i-impound ang inyong mga bihikulo? Samantala, walang down payment, zero interest at mababang amortization. Ito naman ang alok ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga driver na naghahanap ng murang e-modern jeepneys. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Chavit na sa oras na matapos ang kanilang paggawa sa mga prototype e-jeep sa Hunyo, target itong makapagpalabas ng 500 jeep kada buwan. Gawin, prototype lang ginagawa. Ayun. Pinutang ko lang yung suggestion nila na Copian jeepney, bukod jeepney, pero 22 passenger, 6 na nakatayo, bali 28 passenger. 22 nakataupo, at 6 na nakatayo, bali 28 passenger. Nakopya na namin yun, matatapos na sesyon, yung prototype. Kung okay na sa kanila yun, mass production na po kami. Makagawa po kami ng mga 500 buwan-buwan na yung jeep na gusto nila ng vehicle. Handa namang tumulong si dating Governor Singson sa mga jeepney driver upang hindi mapag-iwanan ng Pilipinas pagdating sa transportasyon. So, magbayad lang sila sa kinikita nila. Nandun lang po ang may tutulong ko sa kanila. Iba yata problema yung mga iba, yung consolidation. Parang kukunin ang prangkisa nila. Opo. At ang gobyerno magsasabi kung saan sila rutang papasada. Yun yata ang problema nila. Pero as far as the supply, kami po magsusupply ng aking mga kasamaan sa Korea. Dahil dalawa kaming faktorya na tutulong. Samantala, mabilis namang kumambyo ang dating gobernador sa pagsasabing sa ngayon, wala pa siyang planong pumasok sa politika. Wala pa. Wala pa sa isip ko. Hindi nga ako tumakbo na. So, wala pa naman tayong plano. Tulong lang lahat ng ginagawa natin para matulungan ang mga drivers natin. Gusto ko kasi tulungan mga drivers natin. Yan po ang tinig ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kumpiyansa si Bamban Mayor Alice Guo na malilinis niya ang pangalan sa mga issue sa kanyang citizenship at sinasabing koneksyon sa Philippine offshore gaming operations. Ayon kay Mayor Guo, nagmula ang kanyang pondo sa kandidatura sa pamilya at mga kaibigan mula sa negosyong pagbababoy at hindi sa pogo o sa kahit anong illegal na aktibidad. Dagdag pa ng alkalde, may pera at kabuhayan ng kanyang pamilya bago pa siya pumasok sa politika, kaya't hindi na niya kailangang gumawa ng kahit anong nangyayari kaugnay sa pogo. Handa rin si Mayor Guo na patunayan na resulta ng pagsisikap ang pag-aari ng kanyang pamilya at hindi mula sa mga illegal na aktibidad. Binigyan din ng alkalde na kung masama siyang tao at sangkot sa paggawa ng kahit anong labag sa batas, hindi pagkakatiwalaan ng mga residente ng Bamban ang kanyang kauna-unahang pagpasok sa politika. Pasada Balita. Pinagbawalan si Bamban Mayor Alice Guo ng kanyang abogado na sagutin ang issue ng kanyang citizenship. Ayon sa alkalde sa isang text message, hindi muna siya magbibigay ng pahayag hinggil sa mga kwestiyon ng kanyang citizenship at sinasabing kaugnayan niya sa China. Nauna ng ginisang alkalde sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kung saan lumutang ang posibilidad na hindi siya lehitimong Pilipino dahil sa pinaniniwala ang kaduda-dudang mga detalye sa kanyang personal na buhay. Iniuugnay din si Mayor Guo sa Philippine offshore gaming operator na kanyang nauna ng itinanggi. Pasada Balita. Matagal nang kilala ng ilang residente ng Banban ang kanilang alkalde na si Mayor Alex Guo. Ito'y sa gitna ng mga tanong sa citizenship ni Mayor Guo at sinasabing kaugnayan nito sa Pogo. Ayon kay Ginang Pachi Quizon, 61 taong gulang at tubong Banban, nakikita na niya ang alkalde noong 10 gulang pa lamang ito. Dagdag pa ni Ginang Quizon, mabuting leader ng Bamban si Mayor Guo at tumutulong ito sa mga senior citizen at mga humihingi ng ayuda, sabay sabing masakit para sa kanya ang kinasasangkutang issue ng alkalde. Madalas namang bumili sa tindahan ni Ginang Corazon Zablan sa Concepcion ang nooy 14 na taong gulang pa lamang na si Mayor Guo. Binigyan din pa ni Ginang Sablan na matagal na niyang nakikita ang pamilya ng alkalde bago pa naging leader ng Banban
si Mayor Guo. Pasada Balita. Samantala, na-deport na ang nasa 165 Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ang mga pinauwing dayuhan ay mga empleyado ng Zun Yuan Technology Incorporated na sinalakay ng mga otoridad 2 buwan ang nakararaan. Ito na ay 3 batch ng mga manggagawa mula sa nasabing kumpanya na pinabalik sa kanilang bansa dahil kinikilala na ang mga itong undesirable aliens sa Pilipinas. Naiwan naman 2 Chinese national matapos makitaan ng derogatory record ng Bureau of Immigration. Pasada Balita. Nakukulangan naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa regulasyon ng PAGCOR o Philippine Amusement Gaming Corporation sa mga Pogo hubs sa bansa. Ito'y matapos ipasara ng PAOK ang isang illegal na ospital sa Pasay City na sinasabing nagpapatuloy sa mga Pogo worker. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, hindi sapat ang inspeksyon lamang, kaya't dapat higpitan ng PAGCOR ang monitoring sa mga operasyon ng Pogo. Dapat na rin anyang makipagtulungan ang PAGCOR sa Bureau of Immigration, lalo na at iba ang visa ng mga illegal Pogo worker sa kanilang nahuli sa inisyu para sa mga ito. Pasada Balita. Ipinagbawal na ng Commission on Elections ang substitution ng kandidato pagkatapos ng deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagkasundo ang COMELEC Anbank na gawin ang paghahain ng COC mula Oktubre 1 hanggang 8. Paliwanag ni Chairman Garcia, ito'y upang ideklara agad ng mga kandidato ang kanilang pagnanais na tumakbo sa halalan. Gayunman, nililaw ng COMELEC Chairman na papayagan pa rin ng substitution pagkatapos ng Oktubre 8 kapag namatay o na-disqualify ang kandidato. Pasada Balita. Aminado ang COMELEC na malaking kagaanan para sa kanila ang posibleng pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa December 2025. Ito ayon mismo kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco ay dahil hindi pa rin tapos ngayon ng komisyon para sa paghanda sa May 2025 midterm elections. Kung iaatras lamang anya kahit ilang buwan sa 2026 ang BSKE, mabibigyan din ng mga first-time voters ng mas mahabang panahon para magparehistro. Sinabi rin ng COMELEC official na kanilang kinikilala ang kapangyarihan ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng alituntunin kaugnay dito. Pasada Balita. Hiniling naman ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice sa Korte Suprema na atasan ng Commission on Elections na gamitin ang inventaryo ng 97,000 vote counting machines sa 2025 elections. Ito'y bahagi ng supplement sa certiorari petition na inihain ng dating kongresista noong nakaraang buwan na naglalayong ipawalang bisa ang 18 billion pesos contract sa pagitan ng COMELEC at South Korean provider na Miro Systems. Iginit ni Erice na mayroong standing service contract ang COMELEC sa Smartmatic kung saan kabilang dito ang warranty para sa libreng replacement parts at titiyak sa patuloy na paggana ng mga makina para sa mga idaraos na halalan. Batay sa kanyang analysis sa terms of reference ng COMELEC, isiniwalat ni Erice na 95% ng required functionalities ay satisfied sa mga kasalukuyang VCM, partikular sa kanilang optical mark reader functionality. Nilinaw din ito na para sa 2025 national and local elections, tanging ang optical mark reader functionality ng VCMs ang gagamitin. Pasada Balita. Pinakasiwaan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa sa tungkulin ng mga opisyal at miyembro ng Congressional Communicators o CONCOM, isang organisasyon ng mga communications at media relations officer na nagtatrabaho sa mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Romy Evangelista, Pangulo ng CONCOM, ang kanilang organisasyon
ay binuo upang pagandahin at palakasin ang kakayanahan ng mga miyembro na nagsisilbing suporta sa mga kongresista na maipabatid ng maayos ang kanilang mensahe sa publiko. Ayon kay Evangelista na mula sa tanggapan ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kabilang din sa nanumpa sina Jericho Javier mula kay Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ng ACT-CIS Party List, Ryan Ponce Pacpaco mula kay Speaker Romualdez at Johnny Santos mula naman kay Romblon Representative Leonardo o Eliandro Jesus Budoy Madrona. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang tambok na balita, kumbinsido si dating Director PIDEA Director General Dionisio Santiago na unang hakbang sa umuugong na destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa anyang paninira ni dating PIDEA agent Jonathan Morales. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni dating General Santiago na hindi titigil si Morales sa paninira sa Pangulo upang makakuha ng simpatya mula naman sa publiko. Hindi titigil naman yan. Alam mo naman ang intention yan eh. Hindi naman tayo mga bata para hindi natin malaman na hindi raw destabilization yan. Pero yan ang first move sa destabilization. I-damage mo reputation ng admin, guluhin mo para yung mga tao sabihin, sama na tayo dyan. People power na. Samantala, aminado naman ang dating general at dating pinuno ng PIDEA na maraming nakalusot sa kanila dahil noong nakilala nila si Morales ay sadyang nangangailangan ng PIDEA ng mga tauhan. Naging mukhang tanga na kami dahil sabi ko, hindi, bago kami noon maraming nakalusot sa amin, di ba? Talaga lang mamadali kami. Nakakilala ko nga sa sabi ko, na alam kong pulis. Pulis ka ba, saan ka ba nang galing? Gano'n, investigador. Sabi ko, nangangailangan kami. Talaga nag-offer ako sa kayo doon. Tapos dumadaan ang process doon sa PIDEA Academy, kala Wilkins. O di tinuloy-tuloy, nakapasok. Yan po ang tinig ni dating PIDEA Director General Dionisio Santiago sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, itinanggi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa International Criminal Court, na kumita siya ng milyong-milyong piso sa pagtulong sa korte sa investigasyon ng gyera kontra ilegal na droga ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kasunod ng pahayag ng kolumnistang si Rigoberto Tiglao na binabayaran ng nasabing abogado ng 8 milyong piso kada taon para mangalap ng ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Ayon kay Attorney Conti, hindi siya nangangalap ng anyay dumi laban sa nakalipas na leader ng bansa, sabay giit na hiniling sa kanya ng mga biktima ng drug war na alamin ang mga nangyari sa pagpatay at kung paano ito ikokonekta sa mga dating pahayag ni dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ng Assistant to Counsel ng ICC, kanilang sinumite sa korte ang transcript ng mga pahayag ng nakalipas na presidente kaugnay sa gyera kontra ilegal na droga. Pasada Balita. Sa oras na ito, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. AFP Western Command Chief Alfredo Carlos ipinagtanggol ng isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dinipensahan ni Senator Francis Tolentino sa AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa issue ngayon ng sinasabing new model deal sa pagitan ng China sa Ayungin Shoal. Sinangayunan ni Tolentino ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na pwedeng mapeke ang transcript at magmanufacture ng audio recordings para magmukhang nagkaroon nga ng kasunduan sa new model pagdating sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Naniniwala si Tolentino na walang kapangyarihan si Carlos na pumasok sa ganitong deal sa China. Anya, kaibigan niya si Carlos at kilala niyang mabuti itong tao. Bukod dito, nagtapos din anya ang opisyal
sa Annapolis sa Naval Academy at isa sa mga tinitingalang opisyal ng AFP si Carlos. Pinaubayan naman ni Tolentino kay Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jingo Estrada ang pag-imbita kay Carlos sa pagdinig. Nauna rito'y sinabi ni Browner na posibleng pinalalabas na lamang ng China ang tungkol sa new model na ito para ilihis ang issue sa patuloy nilang ginagawa na pambubuli, partikular sa may West Philippine Sea. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, mga nag-log-in sa server ng Logistics Data Systems ng PNP, binubusisi na. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ongoing na ang investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa insidente ng umano'y hacking o data breach sa Logistics Data Information and Management System ng Pambansang Pulisya. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, na kinuha na ng ACG ang records ng mga posibleng nag-login sa server at isinasa ilalim na ito sa pagsusuri. Pero ayon kay Fajardo, na base sa naunang assessment, maayos at nasa good running condition pa rin ang system, ngunit nananatili itong naka-shutdown dahil sa mga nagpapatuloy na investigasyon. Sa ngayon, wala pa aniyang datos hinggil sa kung naapektuhan ang Logistics Data Information and Management System ng PNP dahil sa tuloy-tuloy na assessment and investigation ng cyber response team. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Kamara tiwalang makakamit ng BIR ang target collection nito ngayong taon. Detalye mula kay Patrol 11, Tino Nolasco. Kumpiyansa ang mga kongresista na makakamit ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 2024 target tax collection ng bansa. Kasabay ito ng pagtiyak ng suporta ng Kamara para mas mapatatag ang ahensya na upang mapalaki ang koleksyon ng buwis sa pamagitan ng legislasyon. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, patunay nito ang pagsasabatas ng administrasyon sa ease of paying taxes upang mas mapagaan ang pagbabayad ng buwis, habang pinuri naman ni One Rider Party List Representative Rod Gutierrez ang BIR sa pagsisikap nitong mapataas ang koleksyon ng tax. Gayunman, patuloy niya ang panawagan ng Kamara para sa mas mataas na target collection upang mapondohan ang mga programa at proyektong pangkaunlaran ng gobyerno. Ito si Patrol 11, Tina Dulasco para sa impilang metodong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, tinutulan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang pagbibigay otorisasyon sa National Food Authority na muling mag-angkat ng bigas. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo Sob, bigo ang NFA na magamit ang 8 bilyong pisong pondo nito para sa palay procurement noong 2023, kaya't may 17 bilyong pisong pondo ang NFA ngayong taon para makabili ng halos 600,000 metriko tonelada ng palay. Sinabi rin ni Kasendong na ang suporta ng SINAG sa panukalang amyendahan ng Rice Certification Law ay para lamang dagdagan ng pondo sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCF sa 30 billion pesos mula sa kasalukuyang 10 billion pesos. Binigyan din ni Kasendong na walang kinalaman ng RTL sa pagtaas ng retail price ng palay at pagbaha ng imported rice sa mga pamilihan. Pasada Balita! Hinimok naman ng mga leader ng Kamara ang Senado na huwag sayangin ang oportunidad na makatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas na nagpapahirap sa maraming pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aksyon sa panukalang amyenda sa RTL. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David Suarez, may inilagay ng mga safety net sa panukala upang mapahupa ang presyo at matiyak na may sapat na supply ng bigas ang bansa.
Dapat anyang makialam ang pamahalaan upang mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng bigas. Nito lamang Martes, inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 10381 na nagbibigay ng kapangyarihan sa NFA na muling makapagbenta ng bigas sa panahon ng emergency gaya kung mayroong kakapusan. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanyang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 28 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakausap ang masipag na tagapamuno po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Yusek. Good morning, John, at sa mga nanonood at nakikinig po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo. Una-una sa lahat, direktang katanungan na po, Yusek Cruz, alam ko busy po kayo, so kailangan na pong direkta na po. Ano na pong update dito sa ospital na sinasabing pinaniniwala ang exclusive para sa mga nagtatrabaho sa Pogo, Yusek? Sa ngayon po, nakasara po yung hospital na yan, yung hospital na nagkikater po sa mga Pogo workers. Kasi po, ito po ay nag-ooperate without license from the Department of Health. Sinabi na rin po ng local government ng Pasay na wala rin pong mga kaukulang permit sa kanila at license. So, ito po ay ating pinasara na. Opo. Yung pong pagpapasara, Yusek, is talagang with period, hindi yung pansamantala. Opo. Yun nga, pinag-aaralan natin kung paano natin talagang papailan ng kaso itong mga nag-ooperate na ito. Kasi limang foreign nationals yung nakuha natin dito. Tatlo rito, tatlong doktor, dalawang Vietnamese doctors at isang Chinese doctor. Meron din tayo nakuhang isang Vietnamese nurse at isang pharmacist na Chinese. At kung mapapansin mo doon, pagpasok mo kasi doon, bago ka pumasok, makikita mo may Chinese character. From the outside, dyan, makikita mo na may Chinese character. Kung Pilipino ka, hindi mo maintindihan na hospital pala yun. Pero, oo. Alright. Kasi from, sa Macapagal Avenue, makikita mo na siya. Tapos, pagpasok mo, makikita mo rin doon Chinese characters ng pagkakasulat nung iba-ibang procedure na pwedeng gawin sa'yo. Halimbawa, kung laboratory o kaya magpapa-hair transplant ka o kaya magpapa-ECG ka, magpapa-dialysis ka. Naka-Chinese characters din po ito. So, lumilitaw talaga, Yusek, na talagang exclusively for Chinese lang. Tama po ba? Opo, ganun po ang nangyari. Kasi nung hinanapan po namin ng mga lisensya, itong mga doktor na nagpapakilala mga doktor, wala naman pong maipakita itong mga to. Even yung pharmacy sa loob, nagtitinda rin sila ng mga gamot sa loob, at wala ring mga kapapel-papel na kaming nakita doon. Yun nga ang nakakabahala dito kasi dito kasi sa atin, dyan pag merong shooting incident, halimbawa nabaril ka, nire-report mo yan sa police station kung saan nangyari yung krimen. Okay. Sa mga ganitong klase ng hospital na makikita mo, hindi na nila i-report sa police station yan. Ngayon, kung wala kang dokumento, let's say wanted person ka, ito yung mga napapanood mo sa pelikula na nagpapagamot sila sa mga underground doctors, di ba? Para hindi matrace.
Yeah, so they can perform surgery. Dahil may mga operating rooms and tables sila ron eh. Yung observation ko ang nakakita doon, mga 10 hospital beds yung nandun. Tapos meron silang dialysis machine, laboratory, equipment, ECG, meron silang pang surgery. Yun nga, meron din silang pang facial surgery, yung plastic surgery. May marunong bang magtagalog doon sa mga nakausap nyo doon? Wala po. Wow. Wala po. Wow. Tapos, nakakatakot nga ako. Kung criminal ka at gusto mong pabago yung itsura mo, pwedeng magpunta ka doon at mapago yung itsura mo. Wow. Diba? Anyway, ang malaking katanungan dito kasi Yusek Cruz is, paano nakalusot, paano nakapag-operate kung hindi talaga inauthorize ng local government unit ito? Paano po nangyari yun? Yun po yung isa sa investigation natin. At nagpapasalamat ako, John, dahil yung mga kasama natin sa media, pumupunta na sila sa local government para tanungin. At ang kahapon yung narinig ko kasi sa isang radio station, sinabi lang nila na wala raw mga permit sa kanila itong hospital na ito. So, paano nakapag-operate sa ganong napakalaking syudad at hindi naman... Kumbaga, wala namang Chinese doon, di ba? Parang Chinatown na kagaya sa Maynila. So talagang makikita mo kaagad, ma-identified mo kaagad. Di po ba? Medyo nakakatakot din yung ganito. Kagaya nung sinabi ko, paano kung gusto ko magpabago na itsura? Dito lang pala ako tatakbo para magbago itsura ko. Alright. With regard naman po, Jose Cruz, doon sa mga napadeport, kasama po ba dito sa pinadeport nyo yung... Ika ngay nandito na naaresto dito sa laboratoryong ito o ospital na ito? Hindi pa? Hindi po. Magkasabay po kasi yan nung ni-raid po namin yan. Yun din po yung araw nung nagpapadeport po kami. Pero eventually, may de-deport din po natin itong mga nahuli po natin dito. Pero kailangan panagutan muna po nila yung kanila pong kaso na isasampa natin sa kanila. Opo. With your indulgence, Yusek Cruz, kasama ka rin po ba sa nag-raid dito sa tinatawag na Pogo Hub dito sa Bamban, Tarlac? Opo. Yan ho yung mga pinadeport natin ng isang araw. Opo. Bali 167 o 165 na Chinese po yung pinadeport natin ng isang araw. Pero actually dyan, pangatlong batch na ito. May mga pinadeport na tayo nung May 9, mga Malaysian and Vietnamese. And nung May 11, 43 ito na mga Vietnamese. And then, maybe next week or the week after next, we will be deporting 44 Chinese ulit. Ito, lahat puro involved sa Banban Pogo, yung mga pinade-deport na natin. At nung kayo po sumalakay dito sa Bamban, hindi po ba lumutang dito yung kontrobersyal na alkalde nila, si Mayor Alice Guo, Yusek? Opo. Actually, nag-hearing na kami dito sa Senate, and lumutang nga yung pangalan ni Mayor Alice Guo dito sa Banban raid, sa Banban Pogo raid. Opo. Pero nandun po ba siya nung nagsagawa kayo ng raid o nagkaroon kayo ng proper coordination sa kanya bago salakayin bilang SOP? Yusek? Wala po siya nung raid, but meron naman po tayong coordination with other agencies. Kasi yung raid po na ginawa natin sa Banban, po ito? Interagency Task Force on Human Trafficking. So nandun po yung immigration, nandun po yung DOJ, nandun yung PNP natin, Women's Desk, pati yung anti-cybercrime group natin. So hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong makita personally itong controversial na alkalde, Jose Cruz? Nakita ko na lang po siya nung Senate hearing. Senate hearing. Alright. Mukhang nakukulangan po, ayon sa yung mismong tagapagsalitang si spokesman Winston Casio, mukhang may kulang daw sa ilang mga koordinasyon ng mga o regulasyon ng ilang mga ahensya ng pamahalaan para ikangay mapigilan yung pagpasok ng mga illegal na empleyado, in particular yung mga illegal foreign nationals. Can you comment on this, Jose Cruz? Ang nakikita namin dito is na nabubuksan yung mga problema, John. And yung mga kaukulang problema, at least napapag-usapan at napapag-usapan din yung magiging solusyon. So,
I think kung nagkaroon man ng pagkukulang ng mga nakakaraan, and this is the time for them to correct it o kaya to strengthen yung kanila pong mga batas o yung policies pagdating dyan. Opo. Nasa inyo po ang pagkakataon, Yuse Cruz. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe. And I understand, pagka sinabing undesirable aliens, hindi na po makakababalik, ano? Mga blacklisted na po, ano? Tama po ba? Oo. Okay. Pag sinabi kasing undesirable alien, ito yung mga overstaying natin, yung mga working without visa or permits. Tsaka ito nilalagay na natin sa watch list order, so hindi na po sila makakabalik talaga dito. Apo. Any more message sa Yusek, sa ating mga kababayan at sa mga posibleng foreign national na may pagtatangka dito sa ating bansa na gumawa ng illegal? Go ahead po, Yusek Cruz. Well, siguro dyan, magpasalamat na lang ako sa mga agencies na mga tumutulong sa amin, kasi hindi ho talaga ganun karami yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, and without the help and the support po ng ating mga agencies, government agencies like yung DOJ, yung DILG po natin, yung PNP, NBI, hindi po namin magagampanan ng maayos yung aming pong trabaho. So maraming salamat po at sana tuloy-tuloy lang po yung support ninyo sa amin at yung coordination natin ay tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Opo. Yuse Cruz, bago kita bitawan, maglalambing ako sa iyo, ha? Kung sakaling magpapapalit po ako ng muka, kung magpapagwapo po ako, sponsoran niyo ako, ha? Doon sa legal na doktor, ha? Para maganda lumabas. Sayang, na-raid na natin, napasara na natin. Sayang! Ikaw ang ginamit naming parang mag-posture patient. Parang gano'n. Total, singkit. Kunyari, pasyente ikaw. Singkit din naman ako. Anyway, Yuse Cruz, as always, maraming salamat sa pagkakataon at ingat po kayo. God bless. Magandang umaga po. Thank you po. Opo. Good morning. Alright, yan po mga kabalitaktakan. Biniro ko lang kasi tenyente pa lang si Ginoong Yuse Cruz magkakaibigan na kami niyan Pero sayang Kuya Joel, sayang dapat tayo pala yung nilagay na model. Kaya lang ipapalit yung mukha. Baka iba yung maipalit na mukha, lalo tayo sumagwa. Anyway, yan po si Yusek Undersecretary Gilbert Cruz, ang tagapamuno po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat. Pangulong Marcos muling mamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino sa Mindanao. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Dalawang lugar sa Mindanao na matinding tinamaan ng El Nino phenomenon ang nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito ay ang Iligan City sa lalawigan ng Lanao del Norte at ang syudad naman ng Cagayan de Oro sa probinsya ng Misamis Oriental. Misyon ng Pangulo na mamahagi ng presidential assistance sa mga naapektuhang magsasaka at mangingisda sa dalawang nabanggit na lugar sa Kamindanawan. Bandang alas 10 naman ng umaga inaasahan ang punong ehekutibo sa lungsod ng Iligan, habang alas 2 ng hapon ang dating ng presidente sa Pimentel International Convention Center sa lungsod ng Cagayan de Oro. Matatandaan na noong nakarang linggo ay sa Sultan Kudarat at Zamboanga City naman bumisita ang Pangulo at doon ay namahagi rin ito ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, naharang ng Bureau of Customs ang isang pakete o package na naglalaman ng high-grade marijuana o kush sa Port of Clark. Nahuli ng BOC ang consignee ng package na naglalaman ng 1,900 grams ng kush na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos sa isinagawang controlled delivery operation sa Antipolo City noong Lunes. Sinasabi na deklarang hooded sweatshirt ang package na dumating noong Mayo 9 at dumaan sa physical examination sa pamamagitan ng x-ray scanning at canine sniffing. Na-recover sa package ang 4 na pouch na naglalaman ng pinatuyong dahon at bunga ng marijuana at itinago sa loob ng mga sweatshirt.
Muli namang tiniyak ni Commissioner Bienvenido Rubio na nananatiling nakabantay ang BOC laban sa tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba? Dapat alam nyo na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 12 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Pasay City. Ayon sa Presidente, patuloy na bumababa o hindi umaangat ang ranking ng mga kilalang pamantasan sa bansa na nagpapakita lamang ng pangailangan ng mas maraming pagsisikap. Pasada Balita. Samantala, sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang remittance ng mga overseas Filipino worker noong Marso. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 3.05 billion pesos ang personal remittance sa mga OFW nitong ikatlong buwan ng 2024. Pasada Balita. Oh, ano pa? EDE Sports Update na. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tinanggap ni Nikola Jokic ang kanyang pangatlong most valuable trophy galing kay NBA Commissioner Adam Silver. Tapos kinain niya ng buhay ang depensa ni Rudy Gobert at ng Minnesota Timberwolves. Kumana siya ng 40 points, 13 assists at 7 rebounds na walang turnovers at panalo ang Denver 112-97 kahapon sa Ball Arena. Lamang ngayon ng Nuggets 3-2 sa Western Conference Semifinal Series at pwede silang pumasok sa Conference Finals kung manalo sila sa Game 6 sa Biyernes. Ang sabi ni Minnesota guard Anthony Edwards, "I didn't see any weaknesses in our defense. I saw the MVP. He showed that he is the MVP." Ang dagdag ni Aaron Gordon na may 18 points, 10 rebounds at 5 assists. Incredible! He played amazing. The 3-time MVP just dominated the entire game in every aspect of it. Astounding. That was ridiculous. Sa tatlong panalo sa serye, may averages si Jokic ng 33 points, 9.7 assists at 9.3 rebounds at tumitira ng 61% galing sa field. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang kita ng gaming sector sa bansa sa unang bahagi ng taon. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, umabot sa 81.70 billion pesos ang gross gaming revenue ng industriya noong Enero hanggang Marso. Mas mataas ito ng 18.54% mula sa 68.92 billion pesos na naitala ng kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamarami na iambag sa GGR ng gaming sector ang mga lisensyadong kasino kung saan umabot sa 49.7 billion pesos ang kita, bagamat mas mababa ito sa naitalang 54.15 billion pesos noong nakalipas na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umakyat na sa 62 katao ang namatay habang 25 iba pa ang nawawala sa malawakang flash flood at mudslide sa Indonesia. Sa litratong ibinahagi ng National Agency for Disaster Management, makikita ang mga kalsadang binalot ng putik, mga punong pinadapa ng mga pag-ulan at tulay at mga kabahayang nasira. Tumama ang nasabing kalamidad noong Sabado kung saan nagdulot ang mga pag-ulan ng flash floods, landslides at maging lava flow. Pasada Balita. At sa ating good news, turn challenges into opportunities. Tila ganito naging motto ng Pinay High School student mula Jakarta, Indonesia matapos hasain ang talento sa pagsulat ng tamaan ng COVID noong 2021.
3 taon matapos ma-diagnose, naiuwi ni Alessandra Corinne Silapan ang ikalawang pwesto sa Harvard Crimson Global Essay Competition 2024. Kwento ni Alex, pinayon siya ng kanyang ina na subukan ang ibang bagay habang noong ito ay nasa ospital at doon nadiskubre ang talento sa pagsulat. Bukod sa pagkakapanalo, abala rin ang Pinay student sa iba't ibang proyekto na layong makapagbigay kaalaman sa publiko kaugnay sa mental health, kasama ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang bansa. Pasada Balita! Congratulations! At sumayin nyo ang isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang masaya at punong-puno, hitik na hitik ng impormasyon at balitang palatuntunang karambola. Bye! Ang oras sa hudyat, eksakto and punto, alas 8 na ng AM. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 AM.